Zefanias, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zefanias, anak ni Kusi at apo ni Gedalias. Si Gedalias ay anak ni Amarias at apo ni Hezekias. Tinanggap ni Zefanias ang pahayag na ito nang si Josias na anak ni Amon ang hari sa Huda. Wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihandanan niya ang kanyang bayan upang ialay, at inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga nagnanakaw at pumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Tumangis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh, at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod,
at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao. Lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo, at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, sapagkat biglan niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Zephanias, Kabanata 2. Magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya, bago kayo ipadpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. Walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat, at itataboy ang mga taga-Ekron. Kahabag-habag kayong naninirahan sa mga baybay dagat. Kahabag-habag kayo, mga Keretita. Ang salita ni Yahweh ay laban sa iyo. O taga-Kanaan, lupain ng mga Filisteo, lilipulin kong lahat ang inyong mga mamamayan. At ang baybay dagat ay magiging pastulan, tahanan ng mga pastol at silungan ng mga kawan. Ang baybay dagat ay titirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Huda. Doon sila magpapastol, at pagsapit ng gabi, sila'y matutulog sa mga bahay sa Ashkelon, sapagkat makakasama nila si Yahweh na kanilang Diyos, at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Narinig ko ang pangungutya ng Moab at ang paghamak ng mga Amonita. Iniinsulto nila ang aking bayan at ipinagmamalaking sasakupin ang kanilang lupain. Kaya nga't sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, isinusumpa kong mawawasak ang Moab tulad ng Sodoma at ang Amon tulad ng Gomora. Ang lupain nila ay mapupuno ng dawag at hindi na ito mapapakinabangan kailanman. Sasamsaman sila ng mga nakaligtas sa aking bayan at aangkinin ang kanilang lupain. Ito ang parusa sa kanilang kapalaluan at sa paghamak nila sa bayan ni Yahweh. Sisindakin sila ni Yahweh, pawawalang kabuluhan niya ang mga Diyos-Diyosa ng sanlibutan, at siya ang sasambahin ng lahat ng bansa sa kani-kanilang lupain. Kayong mga taga-Ethiopia ay mamamatay rin sa digmaan. Sa kapangyarihan ni Yahweh ay wawasakin ang Assyria. Ibabagsak niya ang Ninive, at ito'y matutulad sa isang disyerto. Maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop sa parang. Ang mga buitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at huhuni ang mga kuwago sa may tapat ng bintana. Gayon din ang mga uwak sa may pintuan, sapagkat malalantad ang mga kahoy na cedar. Ito
ang mangyayari sa palalong lungsod na hindi nababahala at nagsasabing, wala nang hihigit pa sa akin. Anong laking kasawian ang kanyang sinapit. Naging tirahan siya ng mababangis na hayop. Kukutyain siya at pandidirihan ng lahat ng magdaraan doon. Zephanias, Kabanata 3. Mapapahamak ang mapaghimagsik na lungsod ng Jerusalem, punong-puno ng mga makasalanan at ng mga pinunong mapang-api. Hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga liyong umuungal. Ang mga hukom na may parang mga asong gubat sa gabi, na sa pagsapit ng umagay, walang itinitira kahit na buto. Ang kanyang mga propeta ay di mapagkakatiwalaan at mapanganib. Ang kanyang mga pari ay lapastangan sa mga bagay na sagrado at binabaluktot ang kautusan para sa kanilang kapakinabangan. Ngunit nasa lungsod pa rin si Yahweh. Dooy pawang tama ang kanyang ginawa at kailanmay hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipinapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan. Ngunit hindi pa rin nahihiya ang masasama sa paggawa ng kasalanan. Nilipol ko na ang mga bansa, winasak ko na ang kanilang mga tore at kuta. Sinira ko na ang kanilang mga lansangan, kaya't wala ni isamang dooy dumaraan. Gibana ang mga lunsod nila, wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin. Tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko. Ngunit lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ni Yahweh. Hintayin ninyo ang araw ng aking pag-uusig, sapagkat ipinasya kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian upang idarang sila sa init ng aking galit, sa tindi ng aking puot, at ang buong lupa ay matutupok sa apoy ng aking puot. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kay Yahweh lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdadala ng kanilang handog. Sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Iiwang ko roon ang mga taong mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling, ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag. Wala na silang katatakutan. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Zion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lunsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh.
at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan, upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil. Papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan, at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig, at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito.